ikaw yun lahat. Andito na naman kami. Oh. Put. Sabi mo sa'yo yung ang mag-asawang ano? Ako na ba yun? Ang mag-asawang hindi nagsasabay. Ulit. Hi guys! Andito na naman po kami. Ang mag-asawang... Hindi. Ikaw nga yung ang mag-asawang laging Hindi. nag-aaway. Ikaw yung ang mag-asawa, tapos ako yung laging nag-aaway. Hi guys! Andito na naman. Hi guys! Andito na naman kami. Ang mag-asawang laging... Ako nga yung laging nag-aaway. Ano ba? Ako yung laging nag-aaway. Ikaw na lang kasi yung ang mag-asawang laging nag-aaway. Hindi. Ano ba? O, Ayoko sige, go. na. Ulit. Ulit-ulit na yun. Ay, ganun ulit. Hi guys! Andito na naman kami. Ang mag-asawang laging nag-aaway. Pero di maghiwalay. Welcome back to Driving with Mark. and Nikki. Yun! Finally! Nakailang take tayo. Sumasakit yung chin ko. Yan. So, ayun. sakto sa ayos na take, dun biglang sumakit yung Inom akong diet up. Yan. So, ngayong araw kami ay naka-outfit because we have a special occasion for today. Sabangan nyo na lang yung vlog namin. Siguro mag-release ako ng konting vlog. Or reels lang. Quick, recap. So, habang umiinom ng diet up si Nick, outfit muna tayo. Tapos, pupuntas kaming Manila. Going Manila. So, this is a long drive and as usual, pag long drive, merong podcast. Okay. Okay na. So, topic namin today ay hindi naman topic. Siguro isa sa mga pag-uusapan ay selos. Hello. So, sabi ko sa kanya kasi, paano ako nagseselos? Nagseselos kasi, Mabalsik yung bakit sipon ko. selos, diba? Selos. Isang mark. Ikaw. Seloso ba tayo? Ano ba? Sa relasyon ba natin ng ilang taon na? Sige. Ilang taon? Ano? 9 years. Ano ba tayo? Selosong couple ba tayo? Sige. Seloso ba? Ako hindi. Ikaw hindi naman. Parang hindi, no? Hindi, sa akin, anong masasabi mo sa akin? Ako hindi naman. Kasi, Sa akin na, ikaw diba? Hindi rin naman siguro. Wala ka namang pagsaselosan. Mga kliyente. Nakakausap ko na lang na girls ay clients. At friends. Saan ka ba nagselos? so hindi ako selosa sa... Ano ayusin mo? Ano bang tanong mo? Kung anong cut mo yun cut mo yun, ang gulo natin eh. Ayos naman na. Kung ano ba tayo, selosong couple. Oo. Di ba hindi? Ikaw, tingin ko sa'yo, hindi naman. Oo. Wala ka namang pinagselosan eh. Oo. Sa akin. Hindi rin naman. Paano mo nasabi? Wala ka namang pinagselosan. Meron pala. Hoy, hindi ko pinagselosan yun. Ano lang. It's not selos. It's more of hatred. Char. So, bakit hindi ka nagselos? Wala namang lumalapit sa'yo. Tapos na sa era. Oo. Done na sa era of entertaining girls. Siguro yun din kung kung nakikita ka ng partner mo na may something na kaselos-selos, malamang magiging selosa talaga yung partner mo. What do you think? Ako, I think may kanya-kanya yung tao na mga bagay na hindi nila bet na ginagawa. Pero minsan naman yun minsan parang hindi naman din sinasadya. May nagawa ka, hindi mo naman sinasadya. Pero sa Point of view mo. Sa point of view ko, parang hindi siya okay. Pero sa'yo, alam ko namang siya, parang alam ko naman na walang Harmless.
Harmless. Oo, harmless naman, walang mali siya. Pero parang sa akin, hindi siya okay. Ganun. Tulad ng Sinabi ko na to sa'yo, pero di ba kailan ko lang to sinabi sa'yo? Recently lang. This year lang yun, di ba? Sa sobrang tagal natin, this year ko lang nasabi. Meron talaga akong hindi ko magustuhan na ginagawa mo dati. Pero alam kong harmless. Kaya, hindi ako nagre-react. Pero parang ayoko na siyang makita ngayon na uulitin mo. sige. Napakababaw kasi. Ayan. Malalaman na nila ang iyong baho. Yun lang naman. Hindi naman ako ewan ko kung anong tawag ko. Basta ayoko siya na ginagawa mo. Ayokong nagpapahiram ka ng jacket. Talaga. Ng jacket. Okay. Ayokong nagpapahiram ka ng jacket. Ginamit mo na. Yung halimbawa, suot mo na siya. Tapos hindi ka na nilalamig. Tapos may nilalamig kang kasama na friend, ganyan. Pero alam ko namang friend, alam mo yun, yung syempre friend mo naman sila, friend ko din naman sila. Hala, baka di na sila manghiram jacket sa'yo. Hindi naman ako nag-jacket. Ayoko, parang pag pinapahiram mo ng jacket, hindi ko lang masyadong bet. Pagka yung nagamit mo na, pag bagong jacket siguro yung galing sa cabinet. No? Pwede. Kasi parang may amoy mo yun eh. Pagka pinagamit mo yung jacket, parang hinahag mo. Hindi, ano lang, backstory. Dati kasi lagi ako naka-jacket. Lamigin kasi ako dati. Siguro dahil payat pa ako. Ngayon kasi di na ako masyado di na ako laging naka-jacket pag nasa labas. Nag-jacket na lang ako ngayon pag sa kwarto. So, dati lagi ako naka-jacket. Kahit saan. Kasi pag nagko-commute sa bus, malamig, di ba? Jacket ako. And, syempre, pag may mga nilalamig, hindi naman ako ipahiram yung jacket ko. Ayaw pala niya yun. So, ayan, Tapos ngayon ko lang sinabi, di ba? This year lang. So, paglabas nito, hindi na manghihiram yung mga friends. Ang hiramin nyo yung bago, yung hindi pa niya nasusuot. Hindi na sila manghihiram ng jacket. Okay, so going back, so dahil yan, na-open mo na, pag-usapan natin ng mga red flags. Okay. Pero hindi naman red flag yun, yung ginagawa mo Baka naman Ano lang siya, yellow flag. Ano lang, yellow card. So, ngayon, pag-usapan natin mga red flags in a relationship. Okay? So, anong red flags? Ano ang major red flag? Pagka nagsisinungaling. Paano nagsisinungaling? Nagsisinungaling. Baka meron kang may pupuntahan, tapos sinasabi mo naman doon. Okay. O kaya pag sinabi mong papaalam ka ng magmo-mall lang, tapos hindi naman pala sa mall pumunta. Saan? O yun, basta kung saan mang lupalop. Paano kung siya, white lie? Anong white lie? So, white lie, halimbawa, may surprise, gano'n. Okay lang yun, yung pagka may surprise ka. Pero hindi ikaw yung surprise. Ay! Bawal magsinungaling. Parang sa akin, sabihin mo na lang ng diba? Kung wala ka namang itinatago na na masama. Bakit ba nagsisinungaling yung partner? Kapag nga nang bababae, Hindi, isa sa mga nakikita ko pala. Minsan kaya nagsisinungaling, di pinapayagan. Di pinapayagan ng partner niya. Bawa gigimik or inom with friends. Di pinapayagan. So, that's the dahilan. Ano pa ba ang dahilan kung bakit ka ba't ka naman hindi papayagan? Yung may mga couple kasi diba na may mga partner na hindi pumapayag, may lakad yung isa niya. Gusto niya laging katabi. Kasi baka naman kasi nabigyan na ng reason para hindi ka para hindi magtiwala sa iyo. Kaya gano'n. Tsaka minsan, paano kung ang day off nyo lang linggo. Tapos i-allocate mo pa yun sa inuman imbis na ibigay mo yung oras mo sa jowa mo.
O, hindi ka talaga mapapayagan. Hindi So, mo pa pala nabibigyan ng hustong oras yung jowa mo. Tapos, gusto mo yung mga kaibigan mo na kainuman yung kasama. Parang, that's wrong. ano, Saan ka? Diretso ibig tayo. sabihin ba, lagi dapat sa day off? Saan ka? Diretso Teka lang. tayo. Ay, oo nga pala. Oo nga pala. So, ibig mo bang sabihin, natuloy ako. Ibig mo bang sabihin, pag day off, required na laging dapat magkasama kayo ng jowa Depende mo? kasi yon. Halimbawa, di naman kayo magkasama sa work. Tapos, Monday to Friday, or Monday to Friday, hindi kayo magkasama. Tapos, magkakasama lang kayo ng weekend. Tapos, ibibigay mo pa yung oras mo sa mga tropa mo. Tapos, ang malalaban ng pag yung tropa mo, katrabaho mo rin eh. Araw-araw mo na nakikita yun. Hindi. Bawa, so, yun nga, required siya na for 1 year or 365 days, every weekend, lagi kayo magkasama. Depende naman yan sa usapan ninyo. Pero, pwede mo kasing gawin dyan. Kung halimbawa, hindi kayo magkasama, common. Halimbawa, ngayong weekend, common na wala kayo, na may lakad kayo parehas. Halimbawa, may family something yung girl, tapos ikaw, di doon mo i-allocate yung time mo doon sa mga friends mo, di ba? Or kung i-allocate mo yung time mo sa friends mo, isama mo din yung jowa mo. Boys only. Wala ka namang ganun, kaya hindi ako namang problema sa iyo. Pero yon, minsan kasi nakakaano siya, bawa, laging ang takbo mo, gusto mo lagi kang nasa inuman or lagi kang nandun sa mga friends mo. Diba? Pag kasi naramdaman na ng babae yun na parang yung mga oras mo, yung mga extra time mo dun mo na dinadala lahat. Nakakaano siya, parang offending siya. Kasi hindi mo ba gustong makasama din yung jowa mo? Yun yung yun yung babalik dun. Parang tagal yun din nagkita tapos hindi mo agad gusto siyang makasama. Siguro pwede naman din Paano kung ikaw, pwede ba to? Ikaw muna, sama muna tayo tapos aalis siya ngayon. Depende sa ayoko nung ganyan. Magkasama kayo whole day. Oo. Sunday, day off. Magkasama kayo ng whole day. Hindi mo pa yan sa akin nagawa. Tama. Tama, 'di ba? Hindi pa. Nagawa mo na ba yan? Hindi pa. Ayoko Kasi niyan. tutulog ako. Sige, go. Ayoko. Explain ko muna. Huwag ka muna sumagot. Ayoko. So, Sunday, day off. One whole day kayong magkasama. Tapos, magpapaalam si boyfriend mo na, okay na, banding na tayo, may quality time na tayo. Diba? Alis muna ako, inom muna kami with friends ng 7 p.m. onwards. Anong masasabi mo? Saan ka uuwi pagtapos? Alam mo, boyfriend, girlfriend pa lang, uuwian na, gano'n. Hindi ko alam. Ayoko. Sa akin ayoko siya. Ayoko siya. Kasi di ba nung magjowa pa lang tayo, yung mga weekend, lagi tayong magkasama. Either ako yung pupunta sa'yo or ikaw yung pupunta sa kung saan man ako pupunta. Parang ganun. So, hindi ako sanay ng lalayas sa after natin magkasama. Mas okay sa'yo na huwag na lang magkita? Mas okay sa akin na wag magkita? Hindi. Instead na di ba, yun ang compromise niya. Magkita tayo, tapos alis ako mamaya. Mas okay sa'yo na at all, wag na lang magkita na mag-schedule. Hindi pa din. Kaya pala pagsisinungaling yung mga boyfriend sa'yo eh. Kasi di mo pinapayagan eh. Hoy, anong hindi pinapayagan? Pinapayagan kita Ewan ko. Contradicting pala yung sinasabi mo eh. Hindi ko nga alam eh. Sige, sagot. Iniisip ko kasi kung anong na-feel ko nung pag naggaganon ka sa akin. Usually kasi nga di ba magkasama tayo. Lagi. So kapag ka may ganong kang lakad, uuwi ka rin naman sa akin. So okay lang sa akin yung ganun. Pero yung hindi na tayo magkikita tas next week na ulit, parang hindi yata. Ikaw pa na red flag.
ka, mabait ako. Hindi, feeling ko, factor din kasi siguro yung mga past experiences ko, kaya ganun yung na-feel ko. Pero feeling ko, kung sa'yo naman, di pala feeling, pag naman ikaw, nagpapaalam ka, gora naman, never pa naman kita pinigilan. Di ba? So, depende nga siya sa couple. Tulad ko, may trauma ako, so hindi ko siya masagot ngayon na okay lang yun sa akin. Diba? May trauma ako dati. So guys, pag daw nakakasama sa inuman nyo. Uy, excuse me, pinapayagan. Wala pa. Excuse me. Pakikat yun, Char. Wala ka pang ipinagpaalam sa akin na tinanggihan kita. Diba? Isip ako. Mag-isip ka, wala pa. Basketball, Ay, yung iba naman yun. Bakit? Ba't iba? Delikado. Hindi delikado yun. May trauma din ako doon. May trauma din ako sa basketball. Baka mamaya, So, sa episode na to, usapan natin ang red flags ni Nikki. Ayoko naman. Inaantok pala talaga ako. Ayoko na nga nun. Bakit chill? Iniisip ko kasi. Ayoko kasing sabihin ng kung bakit ayoko nun. Yung reason kung bakit hindi ako masyadong in favor doon. Wala, syempre meron na nga akong past trauma siguro. Kaya para nung tinanong mo siya sa akin yung na magkasama kayo maghapon tapos aalis ng gabi, may na-relieve na may bumalik na na parang ayoko nun na. Trauma dump ka dyan. Ayoko na! Hindi! Gaya mo si Ashley. May umalis ng, yung tawag dyan? Umalis ng, magkasama nga kayo maghapon, tapos aalis ng gabi, tapos iba na yung pinupuntahan ka. O, diba? May na-relieve na memory eh. So, yung mga ganun, ikaw kasi, pinapayagan naman talaga kita. Kasi nga, wala naman, ayoko na nga. Baka akalain nila, hindi kita pinapayagan. Mag-isip ka ng kung kailan kita hindi. Sabihin nila, Wait, kaya mag-isip pala ka. si Mark laging hindi sumasama. Ala, hindi ko. Sir JC, Sir Dan, pinapayagan ko siya! Bakit ka nagsasabi ng pangalan? Nung pinapayagan ko siya. Mag-isip ka nga ng kung kailan ka nagsabi na hindi kita pinayagan. Hindi mo maalala kasi wala namang ganun sa atin. Meron ba? Wala. Tinatamad kang pumunta. Magkakalaman na. Pinapayagan ko siya. Tinatamad siya pumunta. Ayaw daw niya mag-drive. Oh, di ba? No. Ayun na yun. Basta pinapayagan kita kasi malaki tiwala ko sa'yo. Kung hindi kayo pinapayagan ng jowa nyo, malamang hindi ganoon ka-full ang Pero tiwala. hindi yun yung topic. So, wala kang tiwala kapag Pag hindi ko pinayagan. Kapag nagsama tayo sa alis ako ng Hindi. Depende nga yun sa couple. Sa'yo, kung sa ating dalawa, tiwala ako sa'yo. So, papayagan So, kitang pwede ko siyang umalis. gawin. Umalis, mag-inom. Oo naman, di ba pinapayagan kita, Sir Dan? Pinapayagan ko siya, ha? Sir JC. Edmark, pinapayagan ko to. Magbibimlip ko yung mga pangalan niya. Sige, go. Ano pang red flags? Red flag. Pag nananakit, physical and physical tsaka Bakit tingin mo, yung isang tao, hindi siya makaalis kahit sinasaktan na siya physically? mahal niya eh. Kasi pag nagmamahal pag ka aksidente lang, nasuntok hindi, walang aksidente sa ganun. Paano pag nasuntok ka ganun? Gusto mo sa pakit-kita. Pero wala yung aksidente. Hindi, aksidente nga nasaktan ka ganun. Hindi yun Paano aksidente. pag nabagsakan ka ng kawali habang nagluluto siya? Ginanon pakabog siya. Hindi, paano kung aksidente? Okay lang. Paano bang aksidente? Bawa, naggagano na lang tayo. Tapos nasuntok ka na totoo. Hindi man aksidente yun eh. Ano yun? Parang
totoo na yun eh. Hindi yung intention mo talaga sige. na ano, yung intention mo na makasakit. So, maglalagay ba tayong disclaimer sa mga disclaimer triggering to battered wives and husbands. Sige, go. Ano? Tanong Ayun mo nga, ay, nananakit. bakit hindi makaalis agad yung mga tao? Mas ba, matindi yung pagmamahal kaysa masaktan ka ng Oo. Kasi pagka mahal mo, hindi ka na nakakapag-isip din ng kahit matured na yung tao. Saka minsan kasi, meron kang mga internal battles mo rin kung sa pagdedesisyon kung bibitaw ba, hindi bibitaw. Possible na iisip nila. Kasi pag mahal mo yung isang tao, kahit babago pa to. Ganun. Hindi. Kung mahal mo yung isang tao kasi, kahit nakakapiranggot na lang yung reason mo para kakapit. Hahanapan mo siya ng reason para kumapit. Para hindi bumitaw. Hahanap at hahanap ka. Kaya yung mga ganung relasyon, di ba? Parang nagpo-prolong siya kahit nagkakasakitan na kasi. So, anong ma-advise mo? Halimbawa, ikaw. Anong ma-advise ko? Kasi hindi mo naman siya pwedeng, kahit anong sabihin mo kasi sa taong nasa relasyon, hindi yan bibitaw kahit na sabihin na tama na, ganyan, sobra na yung ginagawa sa'yo. Hindi yan bibitaw, decision pa rin yan nung nandun sa relasyon eh. Pero ang pwede mo lang sa kanyang sabihin, mag-pray siya, pero wag kayong humingi ng sign, yun totoo. Hinahanapan nyo lang. Kasi pag humingi ka ng sign, hinahanapan mo lang ng reason para kumapit ka eh. Minsan kasi ako, tingin ko dyan, minsan ang dami ng signs na dumarating. Kasi hindi, pag kasi humingi ka ng sign, ikaw, yung sa pag nagpe-pray ka ha, yung sign kasi, parang ikaw yung magbibigay ng meaning. Oo, tsaka ikaw yung magsasabi na kapag may pinakita kang blah blah something ganyan. So, ibig sabihin, yes, hiwalayan ko na. Pero hindi mo naman kasi yun nawala. Sabihin mo, isang pasa na lang please. Pag isang pasa lang lumabas. Hindi. Wala. Ganun pa. Ay, isang pasa lang naman. Hindi naman kita. Okay lang yan. Yan. Hindi. Sige. Basta yun, mag-pray ka lang for clarity. Pero hindi naman yun agad-agad. Hindi mo naman kasi din makikita agad kahit anong gawin ni Lord sa'yo na pagpapakita na mali na, ganyan. Ako pala may iniisip. Tsaka yun, makipag-meet ka sa mga friends mo, sa family mo. Pero naniniwala kasi ako na wala talaga sila magagawa. Ang magagawa lang nila, sabihan ka na sabihan. Pero Hindi. Kaya mo lang imimit yung mga friends mo para bagong lang din yun, outlook sa life. At least nakakalabas-labas ka. Hindi yung nakakulong ka na nga doon sa relasyon, kinukulong mo pa yung sarili mo talaga ng literal. Yan din yung sasabihin. Lumabas ka. Explore ka. Yung sabihin ko, Hindi explore ng jowa step away ng konti. Kasi madalas nabubulag tayo pag masyadong bigay na bigay tayo sa isang relasyon. So, ang advice ko dyan, step away, tapos makikita mo yun pag pag kumatpas, di ba yung sa tingin mo, step back ka, makikita mo yung mas malawak na perspective. Mas ma-realize mo yung mga nangyayari. Minsan kasi talagang dinidikit natin, masyadong malapit yung tingin natin sa isang bagay. Hindi na natin nakikita yung bigger picture. Yeah. So, pag Tsaka kapag ka nasa relasyon ka, Diego. nalimutan ko na rin. Kapag nasa relasyon ka kasi, hindi naman yung buhay mo umiikot lang sa relasyon. So, you create your life. Diba? Parang kailangan meron ka ring sarili mong buhay. So, kahit nandun ka sa relasyon na yun, kailangan mo pa rin lumabas-labas ng kaunti. Makipag-meet ka ng kakasabi mo lang kanina na dapat magkita kayo ng boyfriend mo eh. Hindi nga, ang nung pinag-uusapan natin yung nasasaktan mo physically. Kung hindi pa niya nga kayang hiwalayan. Pero again,
yung pananakit, dapat hindi yun tinotolerate. At saktan Diba? mo rin. Pag nasaktan ka dyan ng isang beses, nasaktan ka physically ng isang beses, huwag mo nang isipin na magbabago. The fact na nasaktan ka niya sa unang pagkakataon, mauulit at mauulit Saktan na ba kita yun. physically? Hindi. Isipin. Hindi, wala. Kung meron nun, nasampal na siguro kita. So, yun. Tsaka alam mo yung tanong mo kanina kung paano sila, kung bakit hindi sila Oo. nakakalabas minsan ng relasyon. Minsan kasi na namamanipulate din sila. So, kahit gano'ng ka-mature ka, kahit gano'ng ka, minsan may mga tao magagaling din mong manipulate eh. Na, nasaktan ka dahil papalabasin nila na dahil kasalanan mo or dahil ikaw yung may dahil kung bakit ka nasaktan. Ganon. So, kapag ganun ng partner mo, medyo mahirap yun ha. Kasi kahit anong klaseng reason, walang reason na makaka-justify ng pananakit. Paano mo sila sasagitin? Hindi ko sila kayang sagutin. Sila sasagutin sa sarili nila. Yeah. Di man kasi sila alam mo, kahit sinong tao yan, kahit nga si di man yung nakikinig sa atin, di ba? Cut mo yan! Ako, lagi ko sinasabi dyan. Sa mga, applicable din yung lagi ko sinasabi sa mga friends. Nawala. Alin? Hindi pala applicable. Pero kahit kasi kahit naman sa akin, personal experience, kahit anong sabihin sa akin ng mga friends ko dati, hindi man talaga ako nakinig. Parang dumating na lang talaga sa point na yun, parang yung realization dadating sa'yo, tapos marirealize mo na kaya mo naman palang bumitaw. Kaya mo naman pala talagang bitawan. So, yung topic natin ngayon, usapang hiwalayan. Hindi naman. Yun. So, ano pang red flag sa'yo? Ako, red flags, cheating. Cheating. Hindi, yung cheating, red flag naman talaga. Yung bago dumating sa cheating. Yung Ay, eto, wait, meron ako sa Ano? cheating. Paano, di ba, yung mga tao, nagbabago ba yung mga tao? Hindi. Hindi. Char. So, yung mga cheater, wala na silang karapatang magmahal ng totoo. Kung ikaw pa rin yung karelasyon nila, Hindi. hindi na magbabago yun. Halimbawa, may history. Baka magbago siya sa ibang tao. Ganon? Baka, siguro. Malay mo, sabihin, hindi, napatino mo na ako. Hindi yun totoo. Saka pagka nag-cheat na sa'yo ng isang beses, what makes you think na babalik yun sa dati? Hindi na yun babalik. Toxic na yun. Kasi, ikaw, nag-cheat ka sa akin. Tingin mo ba makakakilos ka pa ng tulad nung dati pag nalaman ko nag-cheat ka? Siyempre, babantayan ko na lahat ng kilos mo. Lahat. As in, segundo ng buhay mo. O hindi mo ka Paano pag mag-asawa Hindi, na? kahit Oo. na, hindi ka Maghihiwalay, may hihiwalay ba? magkaka-divorce bill na ka eh. Maghihiwalay ba pag ganon? Yung iba kasi, pinipili nilang i-save. Yung iba, di ba, naghihiwalay kapag nag-cheat. Kasi sa akin, napaka-disrespectful nun sa partner mo pagka nag-cheat ka. Di ba, kung mag-cheat ka na rin lang naman, might as well na bitawan mo na muna itong relasyon mo. Saka ka pumasok sa ibang relasyon. Mas Diba? balikan mo na lang. Kahit ganong, hindi ako naniniwala kasi sa cheating. Kahit ganong katoxic ng relasyon, kahit ganong kapangit ng relasyon nyo, yung mag-cheat ka na makikipagjowaan ka sa iba habang nandun ka sa pangit na relasyon dahil ang reason mo ay pangit yung relasyon or whatever kung ano man yung reason. Hindi ako naniniwala dun. Kasi kahit pa ganong kapangit yung relasyon mo, red flag pa rin pag nag-cheat ka dyan dahil lang sinasabi mo na toxic yung relation. Bitawan mo, di ba? Bitawan mo muna. Parang humiwalay ka. Bago balikan ka, mo na lang. hindi, humiwalay ka bago ka makipag-relasyon sa iba, makipag-jowa-jowa. Ano pag sinabi sa'yo, ay, hiwalay muna tayo. Ano muna? Pag nakipaghiwalay ka, hiwalay na So, talaga. hindi ka naniniwala sa love is sweeter the second time around. Hindi din. Hindi ka na nga, di na nga Bakit kayo. sila Popoy at Basha, Bakit? Fiction yun ah. Ba nangyayari yun sa totoong Ay, buhay? fiction. Hindi ka naniniwala sa na pwedeng
magkabalikan yung dalawang mag-ex XL lovers. Hindi ako naniniwala. Hindi naman sa hindi naniniwala. May nangyayaring mga ganun eh. Pero siguro, depende siya sa naging reason ng Ay. Kung halimbawa, ako sa akin ha, ayoko maging judgmental, pero magiging judgmental na lang ako. Diba, naghiwalay kayo dahil nag-cheat sa'yo yung lalaki, tapos meron pang second time, ayun yung second time around na magbabalikan kayo. Parang, what for? Bakit ka makikipagbalikan dun sa tao na niloko ka na nung unang beses? Hindi mo ba naiisip na pwede ka pa rin lokohin yan? At saka, yung tiwala mo, wala na yan, may lamad na yan. Oh, top 5 reasons ng mga breakup na pwedeng may pagbalikan. Ano ba yan? Nasa red flag lang tayo eh. Hindi, i-connect natin. Maganda. Halimbawa, top ano 5 lang, reasons. immature kayo, bata pa kayo masyado. Meron Hindi pa ko kayong... mag-gets. Bata pa, naging magjawa kayo, high school, syempre sobrang immature ninyo pa parehas, baka mga simpleng bagay, pinag-aawayan nyo. So, yun yung breakup nyo dahil lagi kayo nagkakagulo, lagi kayo nag-aaway. So, kumbaga, ano lang yun eh, parang pinagdaanan ng kabataan. Ganon. Mapusok na damdamin yun. So, pwede pa siguro yun kasi in the first place, marirealize nyo yan pag tumanda kayo na ang babaw lang pala ng mga pinagawayan namin dati. So, kung mature kayo na pumasok ng relasyon, parang masosolusyonan nyo. Top 5 reasons sa mga nagbe-break up na matured relationship. Ano ba yan? Isa pa lang yung sasabi ko kasi may top 5 ka na naman. Ang ganda pala nun, no? So, reasons kung mga reasons ng breakup na pwedeng magkabalikan. Ano pa? Baka pwede rin yung LDR. Pag halimbawa nag-break kayo kasi LDR. Ang hirap, no? Pero yung walang halong cheating to ha, LDR lang talaga. Pero bakit ba kayo. nagbe-break pag LDR? Mahirap kasi talaga siya. Isipin mo, ang Cheating. layo. Ako, sa LDR, ang pinaka-ano talaga dyan is cheating. Pinaka-reason of breakup. Mahirap. Minsan, mahirap talaga. Minsan kasi hindi naman cheating eh. Mahirap lang talaga na i-manage yung pagiging magkalayo nyo. Lalo na pag magkaiba kayo ng time zone. Feeling ko, kaya yan nagiging mahirap kasi naghahanap ka ng kalinga tapos may nakikita ka sa iba. Hindi ko alam. I can't say. Oo. Baka kasi mamaya meron namang kaya nag-break talaga dahil na long distance siya. O ano nga, dahil nalungkot. Gano'n. Mahirap siya. Ano ka ba? Judgmental kayo. Hindi naman naka-experience ng LDR. Hindi kasi ako believer ng LDR. Paano nga kung tinry nila? Di ba nga ikaw nga hindi ka believer ng LDR? Paano kung hindi rin naman talaga sila believer pero tinry nila? Pero talagang na-realize nila na hindi enough yung ganun lang, video call lang, tawag-tawag lang, send lang ng ping, ganyan. So minsan kasi mauumay ka dun sa ganung setup. So makikipag-break ka na lang. Ata, siguro. LDR, ano ba? LDR immaturity. Career. Reason ba yun? Career? Oo. Paanong career? Ako babalik lang din yan sa LDR. Okay. Time. Ano ba time? O career time. Demanding yung career niya sa... Pwede naman yun magkabalikan kung kaya rin magbago nung kung sino man yung walang oras. Ako babalik lang yun sa magkakatahiyan eh. Time, walang oras, LDR. Time, walang oras. Parehas lang yun. Time, ano yung una mo sinabi? LDR. Immaturity. Time, immaturity, tsaka yun. Kasi di ba pag normally sa bata nangyayari kasi gusto niya mo. Pero ayun nga yan eh, parang lahat naman siya. Yan yung mga immaturity, yung time, career, LDR, lahat naman yan babalik sa kung open yung communication, proper yung communication nyo. Kung hindi kayo nahihiya sa isa't isa, di ba? Kaya namang ayusin, kaya namang ipaglaban, kakayaning ipaglaban. Ako depende. Ano pag yung LDR na pag-usapan yung hirap na talaga. Pero yun, babalik yan sa root cause na eh. Dapat umpisa pa lang pag-usap muna kayo bago nyo ginawa. Yeah. No? Pero hindi mo rin talaga hindi mo pala din masasabi pag hindi mo pa nararamdaman. Yeah. Mali mo, sige laban natin. Diba? Kapor naman talaga sila pero nung dumayo, nabago. Yeah.
dapat siguro nag-training muna sila. Train. Para kunyari LDR mo ng tayo 1 month, tapos gradually niya patatagalin ng patatagalin. Oh, so ano pang red flag? Hindi ko alam kung may pinatutunguhan yung Most boring episode. most boring. My No God. energy. Dapat kasi may listahan tayo Hindi. ng mga red flags. Feeling ko may effect yung time. Dapat siguro may oras na. Oo nga. Oh my God. Dapat siguro umaga tayo nag-shoot. Hi guys. Masipag tayo pag umaga, no? Yung pag morning tayo umaalis, mas masarap mag... Kasi hindi. Ito, Feeling siesta ko, time eh. hindi, feeling ko may factor na naglinis kasi tayo ng bahay. Pagod kami parehas. So, pasensya na kayo kung wala kayong So, mapulot sa amin. Tingin ko, hindi ko i-release ang episode. Pwede din. Pero wala tayong baon. Kaya kailangan natin paglaban. Kaya nga sabi dun sa video sa story, do it tired, do it stress. Magkwentuhan na lang tayo. Alright. So, yun lang guys. Dahil wala kaming energy. See you on the next episode. Tinry